Kaya nga natutuwa ako, yung iba pagka may verse, sana wag puro picture lang yan ha. Pagdating nyo sa bahay, reviewin nyo, basahin nyo yung Bible. Amen. Masaya ako nyo pag nakikita ko nagpipicture. Baka naman ako yung pinipicturean nyo. Alam ko naman yung sa ating TV. Di ba? Kasi basahin nyo, meditate nyo. Ang Bible, i-meditate nyo. Ano ba ibig sabihin ng Bible nung sinabi ng Bible? Faith comes from hearing the message. Alam nyo ba, di ba last week nabanggit ko sa inyo, ang isang pinakamahalagang sense ng tao, sense of hearing. Alam nyo ba, ang sense of hearing, yan yung ating sense na walang pahinga. 24/7 ang sense of hearing. Ang bibig natin, yung dila mo, madaldal, di ba? Nakapapagod yan. Amen. Pero ang maganda sa dila, nakakapahinga. Amen. Yung ibang lalaki, wala rin pahinga. Kahit tulog, nagsasalita. Pero sa totoo lang, ang wala pong pahinga, tenga. Akala mo lang tulog ka, pero ang totoo lang noon, kahit tulog ka, naririnig mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Amen. Minsan natutulog ako. Alam ko tulog ako, pero parang alam ko nag-uusap si pastora at saka si tatay eh. May pinag-uusapan sila. Pag-gising ko, sabi ko, napapanaginipan ko ba? Tinanong ko si pastora, ganito ba? Nag-uusap pa kayo ni Papa regarding, paano mo naman? Di ba tutulog ka? Hindi, naririnig ko kayo eh. Kaya yung mga napaparalyze sa hospital, o kaya yung mga mamamatay na, di ba sabi ng doktor, kahit po yan ay hindi na gumagalaw, kausapin niyo po, naririnig kayo niyan. Ang huling sense na nawawala sa tao bago mamatay, sense of hearing. Bakit kaya ginawa ni Lord yun? Sabi ko nga, Lord, bakit ang ginawa mo sa katawan ng tao, ang huling-huling sense na mawawala yung sense of hearing? Kasi alam ng Diyos, mahalaga ang pakikinig. Amen. Kaya mahalaga, sinong pinapakinggan mo? Tanongin mo yung katabi mo, sinong pinapakinggan mo? Makinig ka sa salita ng Panginoon. Kaya mga magulang, dapat kayo ang naririnig ng mga anak nyo sa bahay, salita ng Panginoon. Amen. Hindi yung puro kasungitan natin. Hindi puro galit natin. Amen. O tingnan nyo, anong sabi ng Lord sa mga magulang? May mga magulang ba rito? O tingnan nyo, anong sabi ng Bible sa mga magulang? Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. O basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! These commandments that I give you today. Ano daw siya? Commandment. Sa Tagalog, utos. Hindi yan suggestion ni Lord. Utos ni Lord yan. Anong utos ni Lord? These commandments that I give you today are to be on your heart. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road. When you lie down and when you get up. Sabi ng Bible, yung salita ko, yung mga utos ko sa inyo, pag-usapan nyo. I-impress mo yan sa mga anak mo. Amen. Ang problema ngayon sa mga magulang, ang pangpaapis ng mga anak, gadget. Amen. Uy, ang gulo-gulo naman ng anak mo. Bigyan mo nga ng cellphone. Bigyan mo nga ng tablet para tumahimik. Yung anak. Ang gulo-gulo ng anak mo. Mag-computer ka na nga lang dyan. Paglalalaroin na lang ng mga computer. Sa halip na Word of God. Kaya ang mga anak ko, sabi ko, hindi. Magbasa kayo ng Bible. Amen. Sino rito magulang ka? Tinuturo mo sa mga anak mo magbasa ng Bible. Alam nyo, pag hindi magbabasa ng Bible ang mga anak mo, kung ano-anong babasahin yan. Amen. Ang sabi rito, when you lie down, pag matutulog, bago matulog, pagkagising, Bible, Word of God. Sino ito ang bahay nyo punong-puno ng Word of God?
Kung ano ang wini-welcome nyo sa bahay ninyo, napapakinggan ninyo, yun ang nagiging buhay mo. Kahit sa music, sino dito mga anak mo mahilig makinig ng kung ano ng music? Akala mo wala lang? Di ba? Hindi mo alam yung music na pinapakinggan, puro rebellious pa lang laman ng lyrics. Yung iba naman, sensual. Di ba? Walang saysay yung mga laman ng music. Ang iingay. Akala mo, music lang yan, pastor. Hindi. Mahalaga ang hearing. Ulitin ko, mahalaga ang hearing. Alam niyo bang may ginawa sila? Yung mga heavy metal na music, naglagay sila ng halaman. Pinatugtog nila dire-diretso yung mga heavy metal na music. Alam niyo yung mga heavy metal, may ingay. After a few days, yung halaman natuyo, namatay. Bakit natuyo, namatay? Music lang yung pastor. Meron palang effect ang music. Meron naman silang ginawa. Yung mga classical music, yung yung mga mahinahon na music, yung mga piano, yung mga classic, nila Mozart, abay, pag pinapatugtog pala yan, yung buntis na may baby sa tiyan, no? Abay, nare-relax. May effect pala ang music. May effect pala ang, alam niyo ba ang mga baby? Ito, naalala ko yung isang studies eh. May studies na pag ang nanay, mainitin ang ulo habang nagbubuntis. Paglabas ng baby, bugnutin. Kasi naririnig pala ng baby ang boses ng nanay niya. Kaya akala mo, wala-wala lang yung kinakausap mo yung baby. Oh, baby, love ka ni mami. Ba't lumalaki tiyang ka? Di ba yung mga buntis? Akala mo wala lang, meron palang effect yan. Kausapin mo yung baby mo. Love ka ni mami. Kaya yung meron akong isang before, estudyante na taga-PUP. Bata pa lang siya, feeling niya rejected siya. Hirap na hirap siyang tumanggap ng pagmamahal. Tapos hindi niya alam bakit. At nung kami ay nagsisharing na, I found out, kaya pala niya nararamdaman yun. Baby pa lang siya. Sinasabi na ng nanay niya, galit yung nanay niya kasi umalis yung mapapangas, parang hindi siya pinanagutan ng tatay. Galit na galit sa baby. Wala kang kwenta. Mahala ka sa tatay mo. Hindi pa nga lumalabas, mahala sa tatay. Kahit nagalit siya doon sa baby. Yung lumabas yung baby, ramdam agad ng baby yung rejection. Baby pa lang yun. Napakalaga kung anong naririnig natin. Kaya napakalaga ang napapakinggan natin, Word of God. Amen? Amen. Bakit? Kasi ang isang tao daw, in an average, meron siyang 10 negative words na naririnig every day. Every day. Sa bahay, punta sa eskwelahan, negative. Kaya dapat makarin tayo ng mga positive word of God. Kaya kung ikaw magulang ka, speak the word of God. Huwag kang mag-speak ng opinion. Sabi nung napanood ko sa TV, sabi lang yun, napanood mo lang sa TV yun, sabihin mo ano ba sinabi ni Lord. Amen. If you begin to fill your heart with the Word of God, what happened? Nag-i-increase ang faith mo. Why? Because you will discover your identity in Christ. Amen. When you begin to hear the Word of God, you will begin to find direction in life. You will begin to gain strength to stand firm. When you have problems, may mga problema kang pinagdadaanan. Kasi sino dito naniwala sa buhay, kailangan mo ng gabay. Anong sabi ng Psalms 119, verse 105? Your word is what? A lamp to my feet, a light on my path. Tingnan mo, ang salita doon ng Panginoon, hindi flashlight. Anong flashlight? Andi dito ka, ang liwanag na saan? Andun, malayo. Hindi. Lamp unto my feet. Ang iniilawan ng Word of God,
yung lalakaran mo pa lang. Bakit? Kasi habang naglalakad ka, nananampalataya ka pa rin. Tayo kasi gusto natin makita agad yung finish line eh. Sino rito hindi mo pa alam ang finish line ng life mo? Ang hirap ng buhay. Ang dami pangangailangan. Sige lang, okay lang, maglakad ka lang. Tiwala ka lang sa Word of God. Lakaran mo lang yung liwanag. Ikaw kasi nakatingin ka agad sa finish line. Habang buhay mo bang mararanasan yan? Hindi. Kasi kung iniisip mo, mararanasan mo, buong buhay mo yan, ibig sabihin, kulang ka sa pananampalataya. Amen. God is always ready to speak through His Word. The question is this, are you ready to listen? Ang sabi ng Jeremiah chapter 15 verse 16, when your words came, ano sabi dyan? I what? Woo. Pag dumating ba ang salita ng Panginoon, willing kang nguyain, willing kang kainin. They were my joy and my heart's delight. Na-notice mo yung sinabi ng Bible, I ate them. Because the Word of God is not just to be read, it is to be received, digested, and lived. Nguyain mo, kainin mo ang salita ng Panginoon. Sino rito willing kang kainin ang salita ng Panginoon? Okay, punta tayo sa number 2. Ano yung number 2 natin? Unafraid. Huwag kang matakot. Faith shrinks when fear takes over. Lumiliit ang pananampalataya pag hinayaan mong ang takot ang manguna sa iyong buhay. Huwag mong hayaan ang fear ang mag-take over sa buhay mo. I remember a story in the Bible na ang Panginoon, kasama niya yung kanyang mga disciples, sila ay nasa dagat. At habang sila ay bumabaybay sa dagat, biglang nagkaroon ng malakas na hangin at malakas na ulan. Ano nangyari? Yung mga disciple natakot. Now, tanong, ano bang trabaho ng karamihan ng disciple ng Panginoong Hesus? Mga mangingisda. Para ang mga mangingisda matakot sa dagat, abay matinding bagyo yan. Amen. Pero anong sabi ng Panginoon? Why are you so afraid? Yan po ay sa Mark chapter 4 verse 40. Why are you afraid? Do you still have no faith? Parang sinasabi rito ng Lord, kaya kayo natatakot. Wala ba kayong pananampalataya? Imagine mo kasama mo si Lord. Natatakot ka. Sino rito may mga problema? Bakit hinayaan ng Lord na magkaroon ng malakas na hangin, malakas na ulan? Kasi tinitignan niya, kaya bang manampalataya nitong mga mangingisda na to? Kahit na merong malakas na hangin na dumadating sa buhay nila. Na ikaw may financial problem ka, may family problem ka, may health problem ka, natatakot ka na. Bakit? You have no faith. Sabi ng Lord, do you still have no faith? Sipin natin to mga kapatid. Ito mga disciples ng Panginoon, hindi ito mga unbeliever, mga mananampalataya na to. Nakita na nila yung mga milagro ng Panginoong Hesus. Nakita nila ang Panginoon lumakad sa dagat. Amen. Nakita nila nagparami ng tinapay at saka ng isda. Narinig na nila mga turo ng Panginoon. Yet, nung may dumaan na bagyo, sabi ng Panginoon, do you still have no faith? Nung binabasa ko ito, sabi ko, nga no? Lord, ang tagal-tagal nang umaten sa Christ the Rock. Lord, ang tagal-tagal nang nag-church. Lord, ang tagal-tagal nang dami nang napakinggan, ang dami nang natendan. Pag tinignan mo ang buhay, hindi pa rin nananampalataya kay Lord. Have you still has no faith? Hindi ka pa rin makapasunod kay Lord? Amen. Sino nito kahit mahirap susunod ka kay Lord? Hindi ka magko-compromise.
Hindi ka mandaraya. Hindi ka mangongopya. Mga estudyante. Ha? Bakit? Kasi nananampalataya ka kay Lord. Amen. Ano ba ang nature ng fear? Alam niyo, fear is very powerful. What is the nature of fear? Fear is so loud. Fear is so convincing. Pag tayo ay nagkakaroon ng fear, we begin to feel uncertain. Nakakaramdam tayo ng uncertainty sa buhay natin. Parang hindi natin alam ano ba mangyayari. Alam niyo, isa na nakakatakot yung uncertainty. Ngayon, halimbawa ngayon, yung nangyayaring crisis sa Middle East. Sino rito natatakot? Pagtaas na pataas ng gasolina. Pag tumaas ang gasolina, anong susunod na tataas? Bilihin. Sabi sa akin ng mga driver, naka-ready na raw ang mga bagong taripa. Sabi ko, may taripa na pala talaga. Merong, si Anthony ata nagsabi, may range na, no? Pag tumaas ang ganito gasolina, ito na ang pamasahe. Sabi ko, naku, kasunod na pala ng pagtaas ng pamasahe. Pero sino rito, hindi ka matatakot, kundi mananampalataya ka, sagot ka ni Lord. Amen. Sabi nung kaibigan ko kahapon, nagkita kami, Pastor Jun, ang luwag na ng EDSA. Talaga, sabi ko kasi taga Manila siya. Oo, sarap mag-drive ngayon, ang luwag na ng EDSA. Bakit? Marami nang ayaw maglabas ng sasakyan nila. Kasi nga, napakataas ng gasolina. Pero magtiwala lang tayo kay Lord. Amen. Your life should not be dictated by fear, but your life should be dictated by faith. Amen. Baka iba matatakot, no, hindi mo na ako magbibigay kay Lord. Bakit? Kailangan magtabi ako. Dinidictate ka na ng fear. Hayaan mong si Lord ang magpala sa iyo. Amen. When you become afraid, you stop trusting. When you are afraid, you stop stepping out of your comfort zone. When you are afraid, you stop believing that God can carry you through the storms. Kaya dapat mga kapatid, we must not be afraid. Dapat ang nangingibabaw sa buhay natin, hindi fear, kundi faith. Punta tayo sa ating application. Faith is often caught before it is taught. Kaya mga kapatid, ngayong umagang ito, sabi sa 2 Timothy, chapter 1, verse 7. Ano sabi sa verse na yan? For God has not given us a spirit of fear. Sino rito natatakot? Anong spirit ang meron ka? Ang sabi ng Bible, hindi ka raw nabigyan ng spirit of fear. Anong spirit meron ka? But power of love and sound mind. Ayan. So kaya tayo sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Takot lang yan. Okay, punta tayo sa pangatlo. Ano yung pangatlo natin mga kapatid? Experience. Faith weakens without personal experience. Nanghihina ang pananampalataya pag walang karanasan. Ang problema ng iba, ang pananampalataya nila, hiram na pananampalataya. Pag ikaw wala ang karanasan sa pananampalataya mo, nanghihiram ka lang ng pananampalataya ng iba. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa ako, nag-testimony ako sa inyo. Alam nyo mga kapatid, ako po ay nagtiwala sa Panginoon. Walang-wala po akong pera. Zero talaga. Pero dahil nanampalataya ako sa Panginoon, wala na akong budget, pero binigay ko pa rin sa Panginoon. Alam nyo, nakaranas ako. Pinagpala ako ng Panginoon. Kaninong pananampalataya yon? Pananampalataya ko yon. Amen. Ikaw naman, amen. Pero nanampalataya ka dun sa pananampalataya ko, pero hindi mo pa nararanasan sa sarili mo. Sino rito gusto mo ikaw mismo makaranas ka? May sakit ka, pinag-pray mo, gumaling ka. Amen. Yung walang-wala ka, sabi mo, Lord, mananampalataya ko, you will provide. At the exact time, bigla na lang may nag-deposit sa account mo. Uy, okay to Saktong-sakto yung pera. Bakit? According to your faith, it will be done to you. Yung iba kasi, ang galing manghiram ng pananampalataya.
Sino rito ayaw mo nang makarinig ng testimony ng iba? Gusto mo ikaw naman na mag-testimony ng pananampalatayang naranasan mo? Amen? Sino rito gusto nyo magkaroon kayo ng kotse nang wala kayong binabayaran? Oh. Ayun na yung bakit yung iba nararanasan, ikaw hindi mo pa nararanasan. Amen. Sino rito gusto mo kumikita ka ng pera kahit natutulog ka? Hindi mo pa nararanasan yan. Pwede ba yun? Oh. Kami naranasan namin yun. Amen? Dadaling ka ng Panginoon dun sa level of faith kasi naranasan mo. Ang problema nung iba, kaya hindi makapanampalataya, wala pang nararanasan na pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Manampalataya ka. Sino rito may addiction ka, hindi mo mag-give up? Manampalataya ka. Meron akong kakilala, sabi niya, addict siya sa sigarilyo. Hindi niya mag-give up yung sigarilyo. Sabi niya, alam niyo, pastor, hindi nga ako makapasok sa church. Bakit? Nahiya ako kasi maaamoy nila yung sigarilyo. Talaga, sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko, Lord, nahiya na ako, Lord. Tulungan mo ko, Lord. Alam niyo, dumating yung point, hindi niya alam bakit, nung humit-hit siya ng sigarilyo, ayaw niya na yung lasa ng sigarilyo. Is that a miracle? Kasi ang addict sa sigarilyo, sarap na sarap sa sigarilyo yan. Pagkakain yan, hindi pwedeng hindi maninigarilyo yan. Hinihimas-himas pa yung tiyan yan habang naninigarilyo yan. Amen. Pero, God can make a miracle. Kung gusto mong maranasan. Kaya hindi ka makapag-testimony, hindi mo, iniisip mo, hindi ko talaga kaya. Hindi mo naman talaga kaya. Pero kaya ni Lord yan. Amen. Kasi kung kaya mo, ang ipagmamalaki, ang galing ko po, kinaya ko. Glory to you. Pero dapat si Lord ang mag-glorify. Amen. Kung kaya mong panampalatayaan, yung sakit at karamdaman gumaling, manampalataya ka kay Lord. Amen. Ito dito sa Bible, mayroong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach and Abednego. Yung faith nila, very personal. Tingnan nyo, ano sabi rito, nung sila ay paparusahan na. Ang pananampalataya nila, sabi na, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us. But even if He does not, we will not serve your gods. Kaninong God? Our God. Sabi mo nga, my God. My God. Personal yon. Amen. Ang tanong, yung Diyos ba na pinaglilingkuran ko ay Diyos din na pinaglilingkuran mo? Pareho ba o hindi? Baka magkaiba. Yung Diyos ba na nagpapala sa buhay ko, Diyos din na pwede magpala sa buhay mo? Ba't hindi mo kayang panampalatayaan? Hayaan mong makaranas ka ng miracle na nanggagaling sa Panginoon. Amen. The danger of borrowed faith. It is possible to know about God without truly knowing Him. Yan ang problema. Ulitin ko. It is possible to know about God without truly knowing Him. Pwedeng alam mo kung sino ang Diyos, pero hindi mo talaga kilala kung sino ang Diyos. Alam mo lang, may Diyos. O sino rito naniniwala ang may Diyos? Totoo, alam mo yan. Pero naranasan mo na ba kung paano kumilos ang Diyos? Yun ang problema natin. Kasi pagka ang pananampalataya natin hindi natin nararanasan, ang pananampalataya natin na i-enjoy natin kasi narinig natin, natuwa tayo. Pag dumating ang problema, yung pananampalataya mo na yan, i-give up mo. Yan yung sinabi sa Matthew chapter 13, verse 20 to 21. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word. Narinig mo yung salita ng Panginoon. And at once, receive it with what? Joy. Nakarinig ka ng salita ng Panginoon, natuwa ka, tinanggap mo. Hindi mo naman ni-reject. Amen. Ang problema, but since they have no root, they last only a short time. Hindi lahat ng tumanggap sa salita ng Panginoon at natuwa,
nag-enjoy, tumagal. Kasi daw walang ugat. How does faith become personal? Paano natin magiging personal ang faith? It become personal, listen, when you pray, not because you're told to, but because you want to talk to God. Yung nananalangin ka dahil hindi sinabi ni Pastor, ay, umatid kayo, meron tayong soaking. Pero pumupunta ka kasi gusto mong kausapin si Lord. Sino dito nananalangin ka na kasi gusto mong makausap si Lord? Yan na. Nagiging personal na yung faith mo. You become personal in your faith when you read the Bible, not out of obligation, but because you want to hear His voice. Pag nagbabasa ka na ng Bible kasi alam mo, mahalaga na marinig mo ang mensahe ni Lord. Eh yung iba, pagod na yung leader, mag-devotion ka! Pagka ni-remind ng leader, magdi-devotion, magpapasa. Pero pag hindi na nare-remind, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na magde-devotion yan. Bakit? Yung faith hindi personal. Kailangan binabantayan. Tanungin mo yung katabi mo, binabantayan ka pa ba? Hindi, tanong ko, tingnan nyo. When was the last time na nalangin ka kasi gusto mo maranasan ng Diyos? When was the last time you read the Bible because you want to hear God's voice? Oh, it becomes personal when you trust God, not just in theory, but in real situation in your life. Yan, nagiging personal ang ating pananampalataya. Mga kapatid, borrowed faith won't last, but a personal faith is a powerful faith. Last and finally, number 4, live. Faith grows when it is practiced daily. Ang pananampalataya ginagamit, ang pananampalataya ina-activate, or else mawawala. Faith is not just something we believe, it is something we practice. Ang pananampalataya hindi lang nasa isip, hindi lang naniniwala ko, pero hindi mo naman ginagawa. Kasi nananampalataya ka ba? Oo. Eh bakit ginawa mo? Alam mong mali. Joke lang. Di ba Kristiyano, gagawa ka pa ng mali? Eh di ka nananampalataya sa Diyos. Amen. Sino dito kahit mahirap gagawin mo ang tama? Kasi nananampalataya ka. Pag gumagawa ka ng mali, hindi ka nananampalataya. Ang tawag na doon, personal diskarte mo. At pag diskarte mo, sagot mo. Pero pag nanampalataya ka, sagot ka ni Lord. Pag hindi ka nananampalataya, magsipag ka na. Alam mo, hindi ka nananampalataya kay Lord na pagpapalain ka ni Lord, kahit na mahirap, basta sumunod ka lang sa Kanya, magsipag ka na. Sipagan mo na. Nako, magpakakuba ka na sa kakasipag. Kasi kasagot mo sarili mo eh. Amen. Pero kung mananampalataya ka, sagot ka ni Lord. Believe. And you will experience the move of God in your life. Ano sabi ng James chapter 2 verse 17? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang tinitingnan ng Diyos, paano mo pinamumuhay araw-araw ang pananampalataya na meron ka. Pag ang tao ang nagsalita, may limitation. Pag ang Diyos, unlimited yan. Kaya nga sabi ng Bible, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kung kaya kang pagkatiwalaan ng Diyos sa maliliit na pananampalataya, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. Faith grows in the small, everyday choices that we make in life. Faith is built daily, not occasionally. Tumitibay ang pananampalataya mo doon sa mga maliliit na desisyon na ginagawa mo. By saying no to temptation, you're saying yes to your faith. By saying yes in obeying the Lord, you're saying yes to your faith.
By saying yes, Lord, I will be faithful. You're saying yes to your faith. By compromising in your life, you are saying no to your faith. Kaya pananampalataya mo, kapatid, dumalago yan, tumitibay yan sa mga choices. Sabihin nga natin choices na ginagawa mo sa buhay mo araw-araw. Si David, bago niya napatay ang si Goliath, tayo, bilib na bilib tayo kay David, di ba? Grabe si David. Pinatamba niya ang Goliath, isang malaking higante. Sabi ng Bible, ang taas daw ni Goliath ay 9 feet. Halos kasing taas ng ring ng basketball. Ganun kalaki si Goliath. Pero alam niyo ba, bago napatay ni David ang Goliath, meron muna siyang mga inovercome. Ano sabi ni David in 1 Samuel chapter 17 verse 37? The Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Bago natalo yung mga leon, yung mga bear, tinalo muna, bago natalo ni David ang Goliath, tinalo muna niya yung mga bear tsaka yung mga lion. Bago tayo magtapos mga kapatid, I want you to ask yourself this. When was the last time I acted on my faith? Kailan yung huling pagkakataon na nag-iisip ka, ano bang gagawin ko? Ito. Or when was the last time you really believed in faith, you trusted the Lord? Am I just believing or am I obeying? Is my faith visible in how I live daily? Parang ganito mga kapatid. Kung si Pastor June ay magiging invisible at susundan ko ang buhay mo, ha? Ano kayo makikita ko? Mag-e-exam yung isang estudyante, hindi niya alam nakasunod ako. Titignan ko, mangongopya kaya to? Kumusta kaya ang pananampalataya mo? Listen, God is not asking for your perfection. He is asking for your participation. Ang problema natin, bakit hindi tayo nakakapamuhay doon sa nais ng Diyos according to our faith? Ang dami natin tinitingnan. Nakatingin tayo sa problema, nakatingin tayo sa kung magkano na lang pera natin, nakatingin tayo sa sitwasyon natin, nakatingin tayo sa kalusugan natin. Ang dami natin tinitingnan. And when we begin to look at those problems in our life, we become fearful. Kaya nga sabi rito ng Bible, in Hebrews chapter 12, dito po tayo magtatapos. Fixing our eyes, kanina? On Jesus. Kapatid, huwag mong i-fix yung eyes mo sa problema. Huwag mong ituon ang mga mata mo sa mga suliranin mo, sa bank account mo, sa pera mo. Ang tignan mo si Lord. Why? Because He is the pioneer and the what? Perfecter of our faith. Ang nagpapatibay ng pananampalataya natin when we begin to fix our eyes on Jesus, not on our problem. Sino rito, kailangan mong i-refuel yung pananampalataya na meron ka ngayong umagang ito. Kasi you feel na empty ka na. Pwede pa tayong tumayo, mga kapatid, ngayong umagang ito. Alam nyo, kailangan huwag tayong tatakbo sa buhay natin na empty. Amen. Kung paano ang isang sasakyan tumitirik pag naubusan ng gasolina. Ano kaya mangyayari sa buhay ng tao pag na-empty kasi wala nang pananampalataya? Bakit? Hindi marunong mag-refuel. Sininiwala, we can refuel before the presence of God. The good news is, we can come before the Lord
if we feel that our life is so empty. Dati mainit ka kay Lord, dati ganado ka kay Lord, dati ganado ka magbasa ng Bible, dati ganado ka mag-pray, ngayon parang mawala ka ng gana. Or probably hindi mo pa talaga nararanasan na manampalataya sa Panginoon. Kung hindi mo pa talaga nararanasang manampalataya sa Panginoon, ang unang-unang step, maranasan mo. Sabi ng Bible, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang kaligtasan natin, mga kapatid, nakasalalay sa ating pananampalataya. And faith is very important. That's why ngayong umagang ito, can we just come before the Lord with all that we have? Ano man ang kondisyon ng puso mo, maaaring ang puso mo ngayon sugatan, ang puso mo ngayon empty, ang puso mo ngayon kailangan ng renewal. Come before the Lord and ask God, Lord, renew my faith, refill my faith. Ngayong umagang ito, come before the Lord, because without faith, it is impossible to please Him. Because anyone who comes to Him must believe that God exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya ngayong umagang ito, why don't you come before the Lord? Ano man ang pangailangan mo, if you need refilling, if you need renewal, if you need the touch of God in your life, so that your faith will increase, so that your faith will be strengthened, come, just worship